Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So, ang tagal natin walang video ng mga smartphone. And ngayong taong to, ngayong 2026, ang unang smartphone na re-reviewin natin is ito, bagong-bago, which is si Xiaomi Redmi Note 14 4G. And alam ko, ang dami ng sumikat ni Xiaomi or Redmi na phones, di ba? Usually, yung mga Redmi phones, kilala yan sa mga budget smartphone. And ang dami ko nang na-review ng mga Redmi phones. And ngayon, nasa 15 series na agad tayo. So, ang bilis. And ito, dumating na yung aking iniintay na Redmi Note 15 4G. And nakita ko kasi yung presyo ng Redmi Note 15 series. Parang overpriced na yung mga Pro and Pro Plus. So, nung nakita ko yung presyo nitong base variant, which is si 15 4G, sabi ko medyo palag-palag sa akin yung presyo nito. And kaya binili ko na siya. And tara, samahan nyo ko guys, i-unbox natin tong phone na to. Okay, so ito na siya. Actually, di ba usually mga video natin is full review agad. Pero naisipan ko ngayon na gumawa ng mga, alam mo yun, chillax na video like unboxing. So ito na punta sa akin is Redmi Note 15 Black, 6GB of RAM and 128 of internal storage. And ang presyo niya is 9,999. Pero sa online guys, nasa around 8K plus lang siya. Meron tong 8256 na variant which is 12,000 and hindi na sulit yung ganung presyo guys sa specs ng phone na to. So ito yung laman ng mismong box niya. Napansin ko medyo boring yung box niya ngayon, no, compare last year. And dito naman merong pin ejector syempre. And then meron kasamang case and then syempre paperwork. Some paperworks. Yan, manual. And okay din sa akin yung ganitong klase ng case kaysa naman dun sa mga clear na jelly case. Okay, so sa mismong box niya, tingnan natin. Meron siyang ayan, 33 watts na charging brick. And then USB-C, USB-A to USB-C na cable. So, tabi muna natin yan. And dito na tayo mag-focus sa mismong phone. So, kung makikita nyo, meron siyang 6,000 mAh capacity na battery, IP64 dust and water resistant, 108 megapixel main camera, naka MediaTek Helio G100 Ultra which is medyo may kalumaan na yung chipset niya. Pero tingnan pa rin natin. And 6.77 Full HD Plus AMOLED display na curve. Okay, so ito na. Tanggalin muna natin to. And kung makikita nyo, naka-curve AMOLED na siya, di ba? Kadalasan sa mga base variant flat, and then yung mas mahal na phone, and yung mga naka-curve. So siguro nagsawa na yung mga tao sa mga curve. Ngayon baliktad, yung base variant ng Redmi Note 15 series is ayun yung curve. And then ito naman, ito yung curve, and then yung Pro and Pro Plus, ayun yung mga naka-flat na display. So ayan guys, gaya nga ng sabi ko, na-unbox ko na rin to kanina, pero pakita ko pa rin sa inyo. So ayan, kung makikita nyo, pagbukas pa lang, ayan, meron tayong in-display fingerprint. Ang ganda ng display niya guys, oh. Tingnan nyo. Curve AMOLED talaga siya, oh. Wow. Tapos ang nipis. And hindi ko pa alam yung pinaka full specs nito guys, kasi unboxing in first impression lang naman tong video natin. And ayan, naka punch hole siya. So may in-display fingerprint and meron din face unlock. So punta muna tayo saglit sa kanyang settings. Punta tayo sa about phone. So ito na punta sa akin is again 6128. And yes, mas okay sa akin to kasi mas mura siya. 'Di ba? Kumpara naman sa 12,000. And ayan, expandable yung kanyang RAM and naka Android 15 na rin siya. So check muna natin saglit yung kanyang camera which is 108 megapixel. Ayan. Okay, so ayan. Na-miss ko yung mga ganitong klase ng unboxing video guys, ha. Okay. So sa video niya, pagdating sa video niya, hanggang 1080p lang siya. 1080p. Uy, okay. So, meron siyang 1080p at 60 FPS. Pero na-testing ko na sa labas. And, maalog siya. Siyempre, wala namang magiging ano to, no, mga stabilization pagdating sa mga budget smartphone. Tapos, tinignan ko na yung kanyang display. Punta muna tayo sa kanyang display. Ayan. Yung kanyang refresh rate is up to, ayan, 120 Hz off-screen refresh rate. So, smooth naman siya guys. Kung makikita nyo, smooth naman siya. Actually, naglagay na ako dito ng Antutu benchmark. So, ito yung kanyang score. Para alam nyo na agad. So, I'm not sure lang kung ganito rin yung score sa 8256. So, sa 6128 na variant, ito yung kanyang score sa Antutu benchmark. Ito naman yung kanyang breakdown points. Bali guys, sa 4G tong variant na to and may dual SIM siya. Ayan sa baba. Ewan ko lang kung makikita nyo. So, ayan sa baba, dual SIM tray. Wala siyang expansion. I'm not sure lang, di ko pa nakita masyado. And meron siyang Type-C port, mic, and naka-stereo speaker na rin para ito. May speaker sa baba, may speaker din sa taas. So, I think IR Blaster yan, speaker.
And ang nipis niya talaga isang ganito. Tapos yan, Redmi branding sa likod. And yan, nakikita mo 108 megapixel na camera. And again guys, this is just unboxing and first impression. And let me know kung may mga gusto ba kayong smartphone na reviewin natin next. Pero abangan nyo pa rin yung full review ko dito. And ayun lang guys, kung nagustuhan video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Peace!